Sa makasaysayang lugar ng Intramuros, matatagpuan ang Fort Santiago. Ang Fort Santiago ang siyang simbolo ng kapangyarihan noong panahon ng Espanya sa Pilipinas. Subalit di naglaon, ito rin ang naging simbolo ng katapangan ng mga Pilipino sa pakikipaglaban para sa kalayaan. Dito sa lugar na ito nanatili si Dr. Rizal mula noong ika-3 araw ng Nobyembre, taong 1876 hanggang siya'y sentensya ni Gobernador General Camilo Palavieja ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad noong ika-30 araw ng Disyembre 1876. Sa 4 na sulok ng kwartong ito, nilagi ni Pepe ang kanyang mga huling sandali. Sa mga huling oras ni Rizal ay iba't ibang tao ang kanyang nakausap. Iba't ibang pangyayari ang naganap na mapagsa hanggang ngayon ay nagbibigay katanungan pa rin sa maraming historians. Totoo bang nagawa ni Rizal ang mi ultimo adios sa saglit na oras? May tinago nga kaya si Rizal sa kanyang sapatos maliban sa tulang nasa lamparita? At totoo nga bang nag-react si Rizal at kung totoo bang pinakasalan niya si Josephine Bracken bago siya mamatay? Ang lugar na ito ay isang kapilya noon. Dito nanatili si Rizal ilang oras bago ang kanyang kamatayan. Bandang alas 11:30 ng gabi, pinaniniwala ang pinirmahan ni Rizal ang kanyang retraksyon na dala ni Father Balaguer. Nakasaad sa retraksyon na pinagsisisihan niya ang lahat ng gawaing hindi makakristyano na kanyang ginawa, nilathala o inimprinta. Nakasaad din dito na tinatakwil na niya ang Masanoria. Dito rin sa kapilang ito nang umisal si Rizal ng 4 na beses at nagpamisa. Kinaumagahan ay dumating si Josephine Bracken kasama si Trinidad at kinasal sila ng kanyang darling Joe na pinangunahan ni Father Balaguer. Niregalo ni Dr. Rizal ang librong Imitasyon de Cristo. Alas 6 ng umaga, sumulat siya sa kanyang ina, ama, sa kapatid na si Pasiano at sa kanyang kaibigang matalik na si Senior Blumentritt. Sa ngayon, ang buong Fort Santiago ay nasa ilalim ng otorisasyon ng Intramuros na naglalayong ipreserba ang mga bagay at infrastruktura noong panahon ng mga Kastila. Ang Fort Santiago ngayon ay bukas para sa mga turista. Mayroong picture-taking areas at mga picnic areas sa loob nito. Sa lugar na tinatawag na Bagong Bayan, namatay sa pamamagitan ng firing squad ang ating pambansang bayani. Pagkarating sa Bagong Bayan ay nagpaalam na si Dr. Rizal sa 2 pari na nakasama niya at kay Teniente Tavel de Andrade sa pagtatanggol sa kanya. Naganda na rin ang kanyang firing squad na binubuo ng 8 sundalong Pilipino
at sa likod ay mga sibil na nakahandang barilin sila kapag hindi nila nagawang patayin si Rizal. Bago siya barilin ay hiniling niya na barilin siya na nakaharap, ngunit siya tinuturing na traidor kaya hindi ito pinagbigyan. Lumapit ang isang doktor na si Dr. Felipe Ruiz Castillo upang kuhanan ng pulso si Rizal. Napag-alaman niya na normal lang ang kanyang pulso kahit nababarilin na siya. Pagkatapos ng mga salitang preparen, apuntan, fuego, binigkas ni Rizal ang isa sa mga huling salita ni Cristo, consumatum est. Pagkatama ng bala, ipinihit niya ang kanyang katawan, nang sanggayon ay bumagsak siya na nakaharap at tanaw ang langit. Isang sundalo ang nabigay ng tiro de gracia, one last merciful shot, na pinatama sa kanyang ulo upang siguraduhin patay na siya. Ganap na alas 7:03 ng umaga, ay binawian ng buhay ang taong tinuturing na isang martir ng mga Pilipino at traidor naman ng mga Kastila. Noong taong 1878, 2 taon pagkalipas ng pagkamatay ni Dr. Rizal, ang taon na kung saan nakuha ng Pilipina ang kanyang kalayaan sa mga Kastila, ay pinayagan na rin ng pamilya Rizal na hukayin ang katawan nito sa Paco Cemetery. Ang mga labi ni Dr. Rizal ay ikrinimate at dinala ang abo sa bahay ng kanyang pamilya sa Binondo. Dito nakuha ng isang kapamilya ang kanyang vertebra na ngayon ay makikita sa Rizal Shrine sa Fort Santiago. Ang kanyang abo ay binuksan sa publiko bago tuluyang dalhin sa Luneta o dating Bagong Bayan noong Agosto 17, 1920 upang ibaon na permanente sa lupa. Ilang distansya lamang ang layo kung saan siya namatay. Siya ay ginawa ng monumento. Ngayon, ang Bagong Bayan ay isa ng parke na ipinangalan sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Matatagpuan ang Rizal Park sa tabi lamang ng Intramuros. Ito ay may sukat na 18 hektarya at itinuturing na pinakamahalagang lugar sa Maynila. Ang Paco Cemetery ay tinayo ng mga Dominikanong pari noong 1820 para sa mga naging biktima ng kolera. Ang mga nicho noon ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Noong ika-18 siglo, ang Paco Cemetery ay naging libingan ng mga mapangyarihang tao at may katungkulan sa pamahalaan. Subalit hindi ito ang naging kahalagahan ng Paco sa ating kasaysayan. Lingid sa kaalaman ng marami, dito sa Paco Cemetery, unang inilibing ang labi ng The Great Malayan pagkatapos siyang patayin sa Bagong Bayan. Dito rin inilibing ang paring martir, ang Gomburza. Ang mga labi ni Dr. Rizal ay palihim na inilibing ng mga Kastila sa di malamang lugar sa Paco Cemetery. Nakilala lamang ang kanyang mga labi dahil sa isang maliit na marmol na bato na kung saan merong initials niya. Tumagal rin ang kanyang mga labi rito ng kulang-kulang 2 taon bago papahintulutan ng kanyang pamilya na kunin ito. Grabe dito. Grabe. Ang matay dito. Alam mo, parang kinukuhanan tayo ng camera eh. Kinukuhanan pa tayo ng camera? Hindi ko alam. Grabe. Paramdam ko may tumitingin sa atin. Naliligo ako. Kailangan ng camera. Shit. Ala. Hindi ko alam. Pinitinabutan na ako. Sometimes
naman po ng ibang nagmamahalan ay si Angel at si Dennis na nagmamahalan. Si Dennis ay dumidiskarte. Ito si Angel. Dito ka. Ayun po. Sa gitna ng aming pagtitaping. Ito ang nangyayari. Magkaaway sila ngayon. LQ. Yan ang mga lovers in Paris dito sa atin. Ito si Dennis. Isa yung Letran Band. At ito, tinag namin kaklase. Love team sila, love team. Love team. Woohoo! Video na. Lumalala eh, no?